So pupunta na kami ngayon doon sa rally area or meet up ni Vice President Sara Duterte. Tara guys! United Kingdom, Ireland, ano ba yan? Italy, Switzerland, Norway, Finland, Iceland, France, tapos na. France, Honduras, Dahil siya ay gigil sa mga Mandurotas! Palakpakan po natin si Maharlika Bojangera! Hello, Netherlands! Woo! Grabe, sobrang laki ng pagmamahal sa bayan at kay Pangulong Duterte. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Meron bang mga Ilocano dito? Woo! Yes! Siyempre, ang ating mga palanggang Bisaya, Ilocos, Cebuano, taga Mindanao, Visayas, Luzon. Woo! Maraming salamat po. Kami ay lumipad sa Himpapawid para durugin ang mga kalaban ng bayan, ang Marcos administration. May taga-Amerika po bang tumayo dito? Woo! Thank you very much. Mga kababayan, grabe, first time ko magsalita sa ganito karaming crowd. Madalas kasi nasa kusina lang ako, nasa isang sulok lang ng bahay, but now, ramdam ko yung inyong warm bodies! Buhay na buhay ang Hindi Trolls! Okay, meron po tayong hinanda para sa ating mga friends sa expression. But I ask, does this mission not require due process? In the case of President Rodrigo Roa Duterte, we have witnessed a direct violation of that principle. The legal extraction of any individual, especially a head of state, must go through the proper local judicial process. Even the ICC itself acknowledges that it does not replace national courts but only intervenes when a state is unwilling or unable to prosecute. So why was President Duterte taken without going through the legal process? Why did the Marcos administration allow to forcibly remove him by passing the very system of justice that ICC claims to respect? Now, let's examine the ICC's vision and mission that supposedly ensures that the most serious crime do not go unpunished. Then I ask you, should the abduction of President Duterte, orchestrated by the Marcos administration, not also be punished? Was this not an act of kidnapping? Right? Executed under the pretense of justice, but carried out with impunity, right?
Justice is delivered impartially and effectively. Was justice impartial when the Marcos administration conspired with the ICC to take President Duterte without due process? Was justice effective? Po ay kilala ng lahat ng tao, Senator Robin Padilla. Palakpakan po natin! Waalaikumsalam. Napakasarap pong pakinggan. Kahit na iba-iba yung diction natin. Sino ang galing ng ibang lugar, hindi ng Netherlands? Wow. Lahat po kayo bumiyahe dito. Sino ang nagbayad ng biyahe nyo? Meron bang bayad dito? Ulitin ko ha. Meron bang bayad dito? Wala. Yan. May pera kami. May pera kami. May pera kami. May pera kami. Ang sarap madinig ko na. Merong mapera kami. Merong may pera kami. Walang bayad dito. Lahat ito nagmamahal sa bansang Pilipinas. Alam nyo, mga mahal kong kababayan, nararamdaman ko ang nararamdaman ninyo dahil noong 2016, nung ako po ay nangampanya para kay Rodrigo Roa Duterte, sarili ko rin pong gastos. Ako po ay umikot dito, hindi lang po sa Europa, hanggang sa Middle East, Southeast Asia, nangampanya po ako, sarili kong pamasahe, sarili kong hotel. At nung nakaupo na po si Mayor, hindi po ako humingi ng posisyon. Wala po akong hiningin kapalit. Ang ibinigay po sa akin ni Mayor ay pangalawang pagkakataon. Binigyan niya ako ng absolute pardon, pangalawang buhay. Kaya nandito po ako, nakalulungkot man sabihin, pero marami po sa mga kaibigan namin ni Mayor, kakilala na lang. Napakabilis mong makalimot. Pero kami naliligayahan sapagkat ang ganap na ito ay nagising ang damdamin ng mga Pilipino. Hindi kami bayad! 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 May pera kami! Hindi kami bayad! May pera kami! Hindi kami bayad! May pera kami! Nakalulungkot po yan para sa amin sa PDP Laban. Sapagkat para po kaming tinanggalan ng ulo. At alam naman po natin na sa digong, kapag ka darating at magsasalita, ang tao dumadating kahit hindi sila bayad. Ngayon po ang problema namin ngayon sa Pilipinas. Wala yung aming ulo. Kaya po, katulad na iyong sinabi, lumalakas po ang loob namin sa PDP Laban kapag nakikita po namin kayo. Sana po yung pakiusap, I love you ma'am. Alam mo ma'am, sa totoo lang, gustong-gusto kong umis.
Kaya lang, binabanatan ako, binabash ako. Pumunta daw ako sa Holland para humalik. Pambihira mga tao yan. Pangit kasi sila. Walang humihingi ng halik sa kanila, kaya kasalanan ko ba kung pangit sila, di ba, ma'am? Kaya ako nga, pag walang camera, I'll give you the kiss. English yun, ha? English. Sana po. Yes, ma'am. Papangako mo ba pag napinoto mo lahat yung senador ng PDP? I'll give you a big kiss. Once again, we acknowledge our beloved, the Vice President of the Philippines. At sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin may sagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na patiwasay at maayos ang ating pagsama-sama Hanggang dito na lang po ngayong muna hapon na ito. tayo. Watch out for the next video. Ang kanyang full speech Duterte! during the peaceful rally at The Hague. Duterte! Please don't forget to like, hit the button notification bell, leave a comment below, subscribe and share. Lumalaki. Thank you for Lagi niya sinasabi, watching. pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that you mean nothing to the world if you do